Hi mentors, it's 3:27 a.m. here in the US and maybe it's also 3:27 p.m. I think in the Philippines, parang baliktad lang. Medyo hindi ako makatulog kaya gumawa na lang ako ng vlog para sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon is ano nga ba ang mga dapat nyong gawin, una-una nyong gawin pagdating dito sa US as a J1 teacher. Ako nga pala si Mr. O. Mr. O, ito yung tawag ng mga students sa akin sa aming school. By the way, I am teaching pre-calculus class in high school and this is my second year here in US as a J1 teacher. Kung ikaw ay isang J1 teacher under sa mga visa sponsors na nagbibigay ng PA or Transitional Advisor, medyo mapapadali ka sa pag-process ng mga bagay upon arrival here in US. Pero ano nga ba ang Transitional Advisor? Ito yung tao na inassign sa iyo ng iyong visa sponsor para mag-guide sa iyo kung anong mga dapat gawin in your first to second month here in the US. Sila rin ang naka-assign sa pagtuturo sa iyo para madali kang maka-adapt sa pamumuhay dito sa US. Ano nga ba ang kanilang mga responsibilidad? Sila ang magtuturo sa iyo kung saan pwede makabili ng mga groceries, kung saan ka makakuha ng mga murang mga damit, at mga gamit mo sa bahay katulad ng mga pinggan, mga pangluto, mga dining table, at ano pa. Minsan, sila din ang naka-assign para maghanap sa iyo ng matitirahan mo dito sa US. As far as I know, ang mga business sponsor na may transitional advisors are GTP or Global Teaching Partners. Ito yung business sponsor ko. Participate Learning, EPI. I don't know sa ibang business sponsor, hindi ko alam. But these three, I know na meron silang transitional advisor. What if ikaw ay isang J1 teacher at walang transitional advisor at ikaw ay papunta na dito sa US? Medyo, sa tingin ko, ay mahihirapan ka. Kasi merong ganyang mga case na ikaw ay nakakuha ng job offer. After that, you gave it to some business sponsor at sila yung nag-process. Iba kasi yung business sponsor mismo yung naghanap ng mga principal para sa iyo. So sa tingin ko kapag ikaw ay walang transitional advisor, medyo mahihirapan kang mag-adjust at hindi mo alam kung ano ang mga dapat mong unang gawin pagpunta mo dito sa US. Ito rin ang kadalasang rason kung bakit yung iba in their first to second month here in the US, minsan nagki-quit sila kasi hindi sila naka-adjust agad dito. So for today's vlog, I will share to you kung ano ba ang mga dapat nyong gawin pagpunta nyo dito sa US because I am also a transitional advisor for the incoming teachers under, syempre, GTP in this school year. So simulan na natin. So sa pagdating nyo dito sa US airport, merong susundo sa inyo ng mga staff ng inyong mga visa sponsor. And dadalhin kayo sa isang hotel kung saan you will stay there for like 3 to 5 days for orientation. And after that, you will learn everything there. Marami kayong matutunan sa inyong orientation. And after that, ihahatid kayo sa inyong apartment or bahay. But for us, pumunta kami directly to the district because gumawa sila ng welcome party for us international teachers. At doon din namin nakilala ang aming principals, kung sino man ang aming mga principal. And doon din namin na-meet ang aming transitional advisor. And after that, our transitional advisor, siya na ang naghatid sa amin sa aming apartment or sa bahay. Kung kayo ay nakatira sa apartment or kayo ay nakakuha ng bahay dito sa US. First step, process your SSN or Social Security Number. Ang talagang pinakauna mong gawin ay pumunta ka sa pinakamalapit na Social Security Office in your first day.
pagdating mo sa iyong bahay or apartment, ask your transitional advisor, kung may transitional advisor ka, na ihatid ka sa SSO, or kung wala kang transitional advisor, you can ride an Uber or Lyft para ihatid ka sa SSO. It takes only 30 minutes to 1 hour ang pag-process ng iyong social security number. Ito ay depende sa number ng customers that day. Yung iba ay before sila pumunta sa office ay nagpapa-appointment na sila online. You can do it also. Pumunta kayo sa kanilang website and have an appointment before going there. Pwede din yan. Sa aming case, pumunta kami sa SSO after our district orientation. So, kasi merong checklist yung transitional advisor namin galing sa aming visa sponsor kung ano ba ang dapat gawin niya. So, ang first step doon sa list is pumunta dapat kami sa SSO. So, pumunta kami doon. On our first day, na-process namin yung aming social security number. Bakit nga ba dapat unahin ang pag-process ng SSN at bakit nga ba dapat bilisan ang pag-process nito? Sa lahat ng transaction dito sa US, kailangan nila ng SSN. Ito yung 11-digit unique number mo na kung saan dito nakalagay yung profile mo at saka yung background mo. Siyempre, kapag mag-open ka ng bank account, kailangan nila ng yung SSN. You cannot open a bank account without SSN. And also, hindi ka rin makakakuha ng sasakyan kung wala kang SSN. Insurance, car insurance, at maraming pang iba. Kaya kailangan ng SSN. At bakit kailangan bilisan ang pag-process nito? Dahil it will take more than 1 week para makuha mo ang iyong SSN. Additional tip, before ka pupunta sa SSO office, before ka pupunta sa Social Security Office, kailangan alam mo na ang iyong address. Alam mo na yung apartment number or house number mo, street number, yung city, yung county mo, at yung zip code mo. Kailangan yan. Dahil ipapadala nila ang iyong SSN through mail. So, dapat tama ang address mo. Ano nga ba ang mga documents na kailangan mong dalhin papuntang SSO? First, syempre yung DS 2019 mo, yung passport mo, yung contract mo sa global or sa business sponsor mo, yung contract mo sa yung business sponsor, yung contract mo sa school. I think yan lang kung hindi ako nagkakamali. So, pinaka-importante, DS 2019, passport, contract ng school, contract ng business sponsor mo. Sana marami kayong natutunan sa araw na to. Meron po tayong part 2 sa susunod na video. Thank you so much sa pagsubaybay and see you in my next vlog. Bye-bye.